Naranasan mo na bang maghintay pero hindi ka naman sigurado kung may babalik pa? Yung tipong araw-araw kang umaasa kahit paulit-ulit kang nasasaktan. Paano kung ang taong matagal mong hinintay bumalik nga pero huli na ang lahat? At paano kung ang galit na kinimkim mo sa loob ng maraming taon siya palang magiging dahilan ng iyong pagsisisi? Sa kwentong ito, makikilala mo ang isang amang handang isakripisyo ang lahat, kahit ang sarili niyang kaligayahan, para lamang masilayan muli ang kanyang mga anak. Pero, matatanggap pa kaya siya? O tuluyan na siyang maiiwan sa nakaraan? Halika, samahan mo akong tunghayan ang kwento ng pagmamahal, pagsisisi at pagpapatawad. Ano, tara? Simulan na natin. Maaga pa nga lang ay gumagayak na si Tatay Joel para ihanda ang kanyang ititindang sorbetes. Maghapon kasi siyang naglalako at tumatambay sa harapan ng malaki at sikat na kumpanya para makaubos. Nagbabaon na nga lang din siya ng kanyang pagkain para hindi na siya uuwi o di kaya ay bibili ng pagkain. Magandang umaga, Tay Joel. Ang aga mo na naman pong gumagayak Bati sa kanya ng kapitbahay niyang si Renato. Mukhang maganda kasi ang benta ko ngayon. Nakangiting sagot niya. Sige po, ingat po kayo Tumango lamang si Tatay Joel at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Bandang 10:00 nga ay natapos siya, kaya naghanda na siya agad pag-alis. Tulak-tulak niya ang pinaglalagyan ng sorbetes at nilalakad ang ilang kilometro para lang mabuhay ang kanyang sarili. Tatay Joel, pagbilan mo nga kami ng 3 tig-15, sabi ng isang lalaki, kaya kaagad siyang huminto. Agad nga itong pinagbentahan ni Tatay Joel. Dahil nga ito ang kanyang buena mano, dinagdagan niya ang sorbetes nito. Ito, maraming salamat sa pagbili. Nakangiting saad niya. Walang anuman, Tay. Ngumiti lamang si Joel at nagsimula ulit sa paglalakad. Bago nga makarating sa harap ng kumpanya kung saan siya pumupwesto, marami-rami na kaagad ang kanyang naibenta. Tinatangkilik kasi ang tinda niya dahil masarap yun. Uy, Tatay Joel! Napangiti siya nang batiin siya ng gwardya. Ang aga po natin ngayon Balita ko lang kasi maraming tao ngayon Sagot niya bago tignan ng mataas na building na nasa kanyang harapan. Tatay Joel, bakit pala dito po kayo palaging nakapwesto? Tapos palagi po kayong nakatingin sa kumpanya ni Sir Johan. Usisa ng lalaking gwardya. Ngumiti siya ng malungkot. Dahil kasi sa kumpanya na yan nagtatrabaho ang anak ko. Ang dahilan din kasi kung bakit madalas magpabalik-balik si Joel sa harap ng kumpanya ay para makita ang kanyang mga anak. At hindi lang basta nagtatrabaho ang mga ito sa kumpanya. Dahil ang 3 niyang anak, ang mismong may-ari ng kumpanya. Si Joel kasi ay nakulong noon kaya naman hindi na niya nabalikan ang kanyang pamilya. Nagtatrabaho noon si Joel sa isang pabrika. Nagkaroon ng nakawan at siya ang idiniin ng karamihan dahil paborito siya ng napatay na may-ari. Hindi yun alam ng pamilya niya. Ang alam lang ng mga ito ay iniwan sila ng lalaki. 3 taon magmula nang makalaya si Joel at sa 3 taong yon, hinanap niya kaagad ang kanyang pamilya. Namatay na ang asawa niya dahil sa sakit at ang mga anak niya ay naging successful. Pero walang lakas ng loob na magpakilala si Joel. Natatakot kasi siya sa galit ng mga anak. Nahihiya rin siya sa mga ito at natatakot din na masira ang reputasyon ng mga ito dahil sa kanya. Talaga po? Ano pong pangalan ng mga anak niyo? Baka po kilala ko. Nakangiting tanong ng gwardya na si Lucio. Hindi siya nakasagot. Ayaw niyang sabihin dahil ayaw niyang may makaalam. Laking pasasalamat niya nga dahil dumating ang isang magarang kotse. Napatitig siya sa 3 taong bumaba mula roon. 2 lalaki at 1 babae. Mga anak ko. Mahinang bulong niya.
Hindi niya namalaya na tumulo na pala ang kanyang luha. Agad niya nga itong pinunasan at mabilis na tumalikod dahil lumingon sa gawin niya ang babae. Hello po. Pwede po makabili? Mabilis nga siyang lumingon mula sa kanyang likuran at natigilan siya nang makita ang mga anak niyang babae. Magkano? Mahinang tanong niya. Sigurado naman siyang hindi siya nakilala nito dahil tumanda nga ang itsura niya at mahaba rin ang kanyang balbas. Tig 50 po. 3. Ngumiti ito. Mahilig po kasi sa sorbetes yung mga kuya ko. Kaya bibilhan ko na rin po sila. Tumango nga si Joel at nagsimulang mag-scoop ng ice cream. Bahagya pa nga siyang ninenervyos dahil kaharap niya ang anak niya. Julia, malilate na tayo sa meeting. Mas lalo siyang ninervyos dahil lumapit din sa kanila ang dalawa pa niyang anak na lalaki. Ikaw talaga, basta talaga may makita kang sorbetes, bumibili ka kaagad. Sabi ni Lucas, panganay ni Joel. Ano pa nga ba? Paborito niya ang gawang sorbetes noon ni nanay. Sabi naman ni James, pangalawang anak ni Joel. Pakiramdam nga ni Joel ay maiiyak siya dahil sa pag-uusap ng kanyang mga anak. Hindi niya nga namalayang nakatitig na siya sa mga ito. Ayos ka lang po? Tanong ni Julia. Dahilan para mabalik siya sa ulirat. Oo. Sagot niya at bumalik sa ginagawa. Nang maibigay niya nga ang sorbetes, kaagad nagbayad si Julia. Naunang bumalik si James at Julie, habang si Lucas ay naiwan. Seryoso itong nakatingin sa kanya ngayon. Akala mo hindi kita makikilala? Seryosong tanong nito sa kanya. Lucas, anong kailangan mo? Pera? Naglapag ito ng libuhin sa ibabaw ng lagayan ng sorbetes niya. Ayan, huwag ka nang babalik at magpapakita sa amin. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay si nanay. Kaya huwag mo na kaming babalikan. Lucas, patawarin niyo ako. Gusto ko lang kayong makita. Hindi ka na namin kailangan. Pagkatapos ay nilayasan siya nito. Naiyak na nga lang si Joel habang nakatingin sa mga anak niyang papasok ng kumpanya. Aminado siyang nasasaktan siya. Pero alam niyang deserve naman niya yon dahil nagkulang siya sa mga ito. Kahit nga tinaboy na siya ni Lucas, patuloy pa rin siyang bumabalik sa lugar na yon para makita lang ang mga ito. Gusto niya kasing bantayan ang mga ito kahit sa malayo lang. Bakit may basura dito? Napahinto nga si Joel sa paglilinis ng kanyang ice cream cart nang magsalita ang isang lalaki. Sir, bibili po kayo? Magalang niyang tanong. Bakit ako bibili? Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Alam mo ba kung nasaan ka? Bawal kang magbenta sa harapan ng kumpanya na to. Masyado mong nasisira ang image namin dahil sa basura mong tinda. Pasensya na po sir. Dito lang po kasi ako mabenta. Isa pa, pinayagan naman po ako ng gwardya. Sagot niya. Wala akong pakialam. Lumayas ka nga. Sinipa nito ang cart niya. Doon ka sa malayo. Ako ang manager ng finance office at may karapatan akong palayasin ka. Sir, wala naman po ako ginagawa. Wala akong pakialam. Mas nilakasan nito ang sipa ng cart. Dahilan para matumba iyon at tumapo ng kanyang tinda. Nanlumo kaagad si Joel dahil alam niyang wala siyang kikitain. Sir, mali naman po yata na ganito ang ginawa niyo. Kailangan niyo po akong bayaran. Wala akong pakialam! Siya naman ang sinipa nito. Dahilan para bumagsak siya sa sahig. Dapat pagbalik ko, wala ka na rito. Pagkatapos ay iniwan siya nito. Mangiyak-ngiyak naman si Joel habang nililinis ang mga natapon. Nakita naman siya ng kapapasok lang na si Lucio at kaagad siyang tinulungan. Ano pong nangyari? Alalang tanong nito. Natumba lang ako. Sagot niya at ngumiti. Natumba? Teka, may sugat po kayo sa noo. Halika doon sa klinik. Hindi na. Uuwi na ako. Maraming salamat, Lucio. Ngumiti ng malungkot si Joel at naglakad palayo. Habang pauwi nga si Joel, may humintong sasakyan sa kanyang harapan. Bumaba mula doon ang isang lalaki. Sir Joel, nakangiting bati nito sa kanya. David, ngumiti siya pabalik rito.
Nasikaso mo na bang pinapaayos ko? Opo. Binuksan nito ang pinto ng kotse. Babalik ka na po ba? Umiling siya. Susulitin ko siguro ang natitira kong oras para mabantayan ang mga anak ko. Hindi lang kasi talaga simpleng tindero ng sorbeta si Joel. Pagkalaya nga niya ay nagkita sila ng kapatid ng may-ari ng pabrika na namatay. Tinulungan siya nitong makapagsimula. Nagka-business siya at 1 taon mahigit pa nga lang ay lumago iyon at nakilala. Kaso nalaman niya na hindi natatagal ang kanyang buhay. Kaya naisip niya kaagad na ipamana ang mga iyon sa kanyang mga anak. Sigurado ka na po ba dyan, Sir Joel? Alalang tanong nito. Sigurado na ako, David. Salamat. Pero ang hiling niya nga bago siya mawala, magkaayos silang mag-aama at makasama niya ang mga anak sa isang masayang hapag. Sa mga lumipas ngang araw, mas lumala ang sakit ni Joel. Kahit ganoon, ginagawa niya pa rin ang lahat para makita ang mga anak. Hanggang sa naglakas na nga siya ng loob na lapitan ng mga ito. Kahit magmakaawa lang siya para sa kahilingang gusto niya. Why are you here? Iyon kaagad ang bungad sa kanya ni Lucas. Ito lang ang mag-isa ngayon sa opisina. Pwede ko ba kayong makasama sa kapag kahit 1 beses lang? Nahihiyang tanong niya. Humihiling ka sa amin? Bakit? Nasaan ka nung mga panahong kailangan ka namin? Nasaan ka nung mga panahong nasa hospital si nanay at nag-aagaw buhay? Anak, halos mamatay na kami noon. Tapos ngayon maayos na kami. Tsaka ka magpaparamdam? Hindi ka namin kailangan, kaya umalis ka na! Galit na sigaw nito. Bigla namang bumukas ang pinto at pumasok si James at Julia. Tay, mahinang sambit ni James. Nagbabaka sakali lang naman ako. Huminga siya ng malalim para mapigil niya ang kanyang luha. Gusto ko lang kayong makasama kahit 1 beses lang. Pero kung hindi pa kayo handa, ayos lang. Gumiti siya sa mga anak bago lumabas ng opisina. Doon na nga tumulo ang mga luha ni Joel. Nakaagad niya ring pinunasan. Araw-araw nga ay sinusubukan niyang magmakaawa sa mga anak. Pero masyado nga talaga ang galit ng mga ito sa kanya. Ganoon pa man, hindi pa rin sumusuko si Joel. Hanggang sa isang araw, inatake siya at hindi na nakabalik muna sa kumpanya ng mga ito. Sinabi ko na sa inyo, sinungaling lang siya. Hindi siya seryoso na gusto niyang mapatawad natin siya. Sabi ni Lucas sa mga kapatid. Susuko rin pala siya. Akala ko seryoso na. Sabi naman ni James. Baka naman may nangyari kay tatay. Alalang sabi naman ni Julia. Si Julia kasi ang hindi sanay magtanim ng galit sa kanyang magkakapatid. Julia, huwag ka magpapadala sa kanya. Sinungaling niyang si tatay. Baka nga may iba siyang pamilya. Sagot ni Lucas sa kapatid. Pero mukha namang hindi gagawin ni tatay yun. Tugon ni Julia. Hindi sumagot si Lucas at padabog lang na lumabas ng opisina. Dumiretso siya sa ground floor at kaagad nilapitan si Lucio. Bakit hindi na bumabalik yung nagtitinda ng sorbetes rito? Tanong niya sa gwardya. Sir, pinalayas ko na. Hindi si Lucio ang sumagot, kundi ang finance manager na nanakit dito. Anong sinasabi mo? Kunot noong tanong niya. Noong nakaraan po kasi, paharang-harang. Sinipa ko po yung mga tinda niya kaya tumaob. Kaso po, masyado pa rin matigas. Kaya pati siya isinipa ko. At proud na proud pa itong tumawa. Nag-igting ang panga ni Lucas at hinila ang kwelyo nito. Ginawa mo yun? Tandaan mo to. Magligpit ka na ng gamit dahil tanggal ka na! Oo? Bakit ho? Naglinis lang ako ng kalat. Tanong na sagot nito. Dahil ang sinipa mong matanda na sinasabi mong kalat ay tatay ko! Pabalibag niya itong binitawan bago lingunin ng mga gwardya. Kapag hindi pa ito umalis, kalad ka rin niyo at sipain. Pagkatapos ay nilayasan niya ang mga ito. Kahit malaki nga ang galit niya sa ama,
Hindi niya pa rin naiwasang mag-alala rito. Inabot nga ng 1 linggo ang hindi pagpaparamdam ni Joel, kaya hindi na mapakalilalo ang 3 anak niya. Hanggang sa biglangang sumulpot si David at sinabi ang nangyari sa lalaki. Dali-dali nga silang sumugod sa ospital at nakita doon ang nakaratay nilang ama na nanghihina. Tatay, kaagad lumapit si Julia sa ama at humawak sa kamay nito. Mukhang nagulat pa ito sa pagdating nila. Bakit kayo nandito? At napaubo siya. Sinabi sa amin ng sekretary mo na nandito ka. Sagot ni James. Napahinga ng malalim si Joel. Mukhang hindi na nakatiis si David. Napatawa siya. Pasensya na kung naistorbo ko pa kayo. Huwag kayong mag-alala. Maayos lang ang lagay ko. Gusto naming malaman kung ano bang nangyari noon. Pwede bang magpaliwanag ka sa amin? Kasi kailangan din naman namin yon. Seryosong sabi ni Lucas. Tumitig si Joel sa mga anak at ilang sandali nga ay napahinga siya ng malalim. Ayaw naman niyang habang buhay na galit na lamang ang mga ito sa kanya. Nakulong ako. Natigilan ang kanyang mga anak dahil sa sinabi niya. Pauwi na sana ako kinabukasan. Kaso may nangyaring nakawan sa pabrika. Saktong pinapupunta ko ng may-ari sa office niya dahil mag-iinuman kami. Kaso pagdating ko roon, patay na siya. Sakto namang dumating ang mga pulis. Ako ang idinidiin ng lahat. Ako ang sinisisi nila. At wala akong naging laban. Kahit kinampihan ako ng pamilya ng may-ari. Maniwala kayo. Walang araw na hindi ko kayo iniisip at inaalala. Lahat ng sahod ko, pinadala ko sa inyo. Pero napag-alaman kong hindi pala nakarating sa inyo. At tinakbo ng tito nyo ang pera. Hindi ko rin sinubukang ipaalam sa inyo. Dahil ayokong mamroblema pa kayo. Kaso malaking pagkakamali ko pala yon. Nang makalaya ako, hinanap ko kayo. At nalaman ko, wala na ang nanay niyo. Sobra kong sinisi ang sarili ko sa lahat. Dahil wala man lang akong nagawa. Wala ako nung mga panahon na kailangan niyo ako. At kailangan niyo ng isang ama. Patawarin niyo sana ako mga anak ko. Patawarin niyo ako kung sobrang tagal niyong nagdusa. Patawarin niyo ako mga anak. Tumulo ang luha ni Joel. Handa akong hintayin na patawarin niyo ako. Handa akong maghintay hanggat nabubuhay pa ako. Hindi sumagot ang kanyang mga anak. Sa halip, yumakap lang mga ito sa kanya. At parang batang umiyak sa kanyang bisig. Doon nga ay pakiramdam niya. Ang batang mga ito pa rin ang kanyang nasa bisig. Dahil sa nalaman ng magkakapatid, bumawi sila sa kanilang ama. Hiyang-hiya rin kasi sila talaga dahil kung ano-ano rin ang mga sinabi nila rito. Kumuha rin sila ng magaling na doktor para magamot ang kanilang ama. Pero wala na talagang pag-asa para dito. Ang magagawa lang ng doktor ay medyo pahabain ang buhay ng matanda. Tatay, ito po sinigang. Si Kuya Lucas po ang nagluto niyan. Nakangiting sabi ni James bago lagyan ng pagkain ng plato ng ama. Ito naman po ang luto ko, tatay. Nakangiting nilagyan ni Julia ng tortang talong ang plato ng ama. Healthy po yan, kasi egg and gulay. Maraming salamat mga anak ko. Sagot ni Joel at ngumiti sa mga ito. Masayang-masaya nga siya dahil sa wakas ay natupad na niya ang kanyang gusto. Iyon ang makasama muli sa pagkainan ang kanyang mga anak. Tatay, kumain po kayo ng marami ha. Magpagaling ka rin po dahil palagi na tayong kakain ngayon ng sabay-sabay. Aalagaan ka rin po namin. Nakangiting saad naman ni Lucas. Maraming salamat mga anak ko. Sorry kung
Nanghihina na si tatay ah. Sorry kung kababalik ko lang tapos alagain pa ako. Naiiyak na sabi ni Joel. Umiling naman ang tatlo niyang anak. Tay, hindi ka alagain. Hayaan mong bumawi kami sa iyo. Hayaan mo pong alagaan ka namin. Sabi ni James bago hawakan ang kamay nito. Sigurado po akong masaya si Nanay ngayon habang nakatingin sa atin mula sa heaven. Sabi ni Julia. Lucas, alagaan mong mabuti ang mga kapatid mo ah. Ikaw ang tatayong ama nila kapag nawala na ako. Kapag may problema kayo, pag-usapan nyo kaagad. Kayo-kayo rin ang magtutulungan kahit bali-baliktarin natin ang mundo. Ngumiti si Lucas. Mahal na mahal ko kayo mga anak. Sobrang mahal na mahal kayo rin tatay. Mahal na mahal ka rin po namin, tatay. Hindi nga lubos akalain ng magkakapatid na yun na pala ang huling beses na makakasama nilang kumain at matulog ang ama. Dahil kinabukasan nga, ay pumanaw na si Joel. Labis ang paghihinagpis nilang tatlo, lalo na si Julia, na hindi gaanong nakasama ang ama noong bata pa siya. Magkasama na po kayo ni Nanay. Emosyonal na sabi ni Julia habang hinahaplos ang lapida ng ama. Hintayin niyo po kami dyan nila kuya ha. Kaso, matagal pa po yun. Kaya, kayo na muna po ni Nanay ang mag-date dyan. Pangako po, magkikita-kita ulit tayo kapag oras na. Tatay, patawarin mo kami kung napuno kami ng galit sa puso. Hayaan mo. Aalagaan namin lahat ng mga iniwan mo. Salamat po dahil kahit alam mong puro ka magalit sa puso noon, inuna mo pa ning magpakaama at alalahanin ng kapakanan naming magkakapatid. Pangako po, hinding-hindi kami mag-aaway-away at hinding-hindi namin kalilimutan ang bilin mo sa amin na palagi kaming maging mabuting tao. Lahat po ng pangaral niyo sa amin ni Nanay noon, hinding-hindi na po namin kalilimutan. Sabi naman ni James. Tatay, magpapakama at ina po ako sa kanilang dalawa. Kagaya ng huling habilin niyo. Palagi ko po silang gagabayan at palagi ko silang iingatan. Kahit po magkaroon na kami ng sarili naming pamilya. Lahat po ng naiwan niyo sa amin, iingatan po namin ng buong puso at hindi hahayaang basayang. Kagaya po ng sabi ni Julia, magkikita-kita rin po tayo dyan kapag oras na. Maraming salamat po, tatay. Mahal na mahal ka po namin tatlo. Nagyakapan nga ang tatlong magkakapatid habang umiiyak na nakatingin sa puntot ng kanilang mga magulang. Alam nilang huli na nung mapatawad nila ang ama. At huli na para bumawi rito. Pero gagawin pa rin nila ang lahat kahit wala na ito ngayon sa kanilang piling. Tinupad nga ng magkakapatid ang huling habilin ng ama na alagaan ang isa't isa at maging mabuti sa kapwa. Kaya nga lahat ng tumulong sa kanilang ama ay kanila ring tinulungan. Kabilang na si Lucio at David. Hindi lang yun. Tumutulong din ngayon ang magkakapatid sa mga bilanggo na naipit lang din kagaya ng kanilang ama. At habang nakatingin nga sa mga ito, mas lalo nilang na-realize na hindi biro ang naging hirap ng kanilang ama. Kaya hanggat makakaya nilang tatlo, tutulong at tutulong sila ng bukal sa kalooban nila. Siguradong proud na proud sa atin si tatay. Nakangiting sabi ni James. Pati si Nanay. Dagdag pa ni Julia. Ngumiti lang si James bago tumingin sa kalangitan. Alam niyang pinapanood sila ngayon ng mga magulang na gumawa ng mabuti para sa kapwa nila. At alam niyang ang sobrang saya ng mga ito.
Sulitin ang mga oras na kasama pa ang inyong mga magulang. Pag-usapan agad ang mga problema na mukhang maayos pa at piliing magkapatawaran. Dahil maikli lang ang buhay at hindi natin alam kung hanggang kailan na lang natin sila makakasama sa mundo. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito.